Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Sinasabi sa unang Pedro, Kabanata 1, talata 15 hanggang 16, na kung paano ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, tayo rin ay tinawag na mamuhay ng banal sa lahat ng ating ginagawa. Ipinapakita nito na ang kabanalan ay hindi opsyonal, kundi malinaw na panawagan ng Diyos sa bawat mananampalataya. Hindi lamang ito panlabas na asal, kundi bunga ng bagong buhay na siya mismo ang nagbigay sa atin. Sa araw-araw, hindi madaling mamuhay ng may kabanalan. May mga tukso, kompromiso, at mga sitwasyon kung saan mas madali ang sumabay sa nakasanayan o sa ginagawa ng iba. Minsan, naiisip natin na maliit lang naman ang mga bagay na ito, kaya hindi na natin masyadong pinapansin. Ngunit ang kabanalan ay hindi nagmumula sa sarili nating lakas lamang. Ito ay gawa ng Diyos sa ating puso. Dahil binago niya tayo, tinatawag niya tayong mamuhay ayon sa ating bagong pagkakakilanlan. Hindi upang makuha ang kanyang pabor, kundi bilang tugon sa biyayang tinanggap na natin kay Kristo, piliin ang kabanalan kahit mahirap. Si Nena ay madalas kasama ng kanyang mga kapitbahay at kaibigan sa mga simpleng kwentuhan. Madalas, nauuwi ito sa tsismisan o pagsasalita ng hindi maganda tungkol sa ibang tao. Noong una, nakikisabay lang siya dahil ayaw niyang maiba o mapahiya, pero nang magsimula niyang suriin ang kanyang buhay, nakita niya na hindi pala ito nakalulugod sa Diyos. Hindi naging madali ang pagbabago. May mga pagkakataong nananahimik na lang siya o mahinahong lumalayo sa ganitong usapan. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang binabago ang daloy ng usapan. Mula sa tsismis, inihahantong niya ito sa mga bagay na nakapagpapalakas ng loob. Minsan din naman, ay sa natural na kwentuhan niya na ibabahagi ang mga natutunan niya sa salita ng Diyos ng hindi pilit o preachy ang dating. Kahit minsan ay naiilang siya, pinili pa rin niyang gawin ang tama, hindi para mapansin ng iba, kundi para maging tapat sa Diyos. Ganito rin ang nais ng Panginoon para sa atin. Ang kabanalan ay nakikita sa maliliit na desisyon sa araw-araw. Kahit hindi ito madali, sa tulong ng Diyos, maaari nating piliin ang buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Panginoon, salamat po sa pagtawag ninyo sa akin sa kabanalan. Tulungan ninyo akong suriin ang aking buhay at makita ang mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo. Bigyan ninyo ako ng lakas na piliin ang tama kahit mahirap. Naway ang aking buhay ay magpakita ng inyong kabanalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.